Ang mga tiket sa semifinal on Stuttgart Porsche Arena ay mabibili sa halagang 5,984 ako sa mga secondary platform, habang ang championship final sa Of the Linggo, ELA Abril effect. 19 This has aus never ay happened to nakalista sa me before. 517 na. Ang numero ay hindi isang typo at hindi ito ang presyo ng finals. Binaligtad ng merkado ang buong lohika ng profesional na tennis at ang governing body na namamahala sa Wildcard, sport no ay walang She's balangkas upang obviously ipaliwanag such a kung good bakit. Ang nangyari sa loob ng Porsche Arena. Mga araw pagkatapos ng Abril 8, 2026, ay hindi lamang isang kwento ng tiket, ito ay isang stress test ng isang institusyon. Ang direktor ng torneo ng Women's Tennis Association, na si Marcus Guntart, ang direktor ng operating tournament na si Anka Huber, at ang buong infrastruktura ng WTA 500 hour circuit ay nakatitig na ngayon sa isang komersyal na realidad na itinayo ng walang kanilang pahintulot at pinipresyuhan ng walang kanilang kontrol. Noong Abril 8, 2026, ang world number Butatitay Popung Chinwenjeng ay umatras mula sa Porsche Tennis Grand Prix dahil sa pinsala. Bilang nangungunang alternate, si Alexandra Iyala ay direktang na-promote sa main draw, walang qualifying rounds, diretsyong pumasok. Agad na lumabas ang anunsyo, ngunit mas mabilis na gumalaw ang merkado. Ang Porsche Arena ay isang pribado at dekalidad na lugar na tradisyonal na kilala sa pag-akit ng sopistikadong lokal na manonood sa Europa. Hindi ito itinayo para sa susunod na mangyayari. Wala nang inventaryo ng mga tiket para sa mga session ng main draw. Ang mga pangalawang platform na StubHub and Viagogo ay nagtala ng pagtaas ng presyo na nang magsimula ang laro noong Abril 13 na ay nagdulot ng mga numerong pinag-uusapan ngayon sa buong industriya ng tennis. Ang mga tiket sa round of June 16 ay umabot sa yung 142 sa pangalawang merkado kumpara sa opisyal na presyo na humigit kumulang 120. Ang semifinals ay umabot sa 5,984 price, habang ang finals ay nanatili sa 517 nas. Ang inversion ay kumpleto na. Ang round kung saan malamang na mapanood si Alexandra Iyala. Ngunit hindi pa natatapos ang semifinal ay may pinakamataas na presyo na mahigit 11 beses anong sa presyo ng championship match. Kinilala nina Marcus Guntart at Anka Huber ang presyo na ibinibigay ng mga manlalarong may mataas na demand sa kapasidad ng Porsche Arena. Ngunit ang hindi nakukuha ng pagkilalang iyon ay ang aktwal na sinasabi sa atin ng datos na ito. Hindi bumibili ng tennis ang Jazz Stuttgart din sa ngayon. Naglalagay ito ng nakabalangkas na taya sa pananalapi sa pag-usad ng isang partikular na manlalaro. Upang maunawaan ang Stuttgart, kailangan mong maunawaan kung ano talaga ang hitsura ng komersyal na profile ni Alexandra Iyala Uwan sa totoong mga numero, hindi sa mga storyline, hindi sa mga ranggo. Noong unang bahagi ng 26, ang footage ng press conference ni Iyala sa YouTube ay nakakuha ng 171,000 views. Ang maihahambing na benchmark para kay Novak Djokovic, na masasabing ang pinakapinarangalan na aktibong manlalaro sa kasaysayan ng sport ay 80,000 views para sa katumbas na nilalaman. Ang bilang ng mga press conference ni Iyala ay mahigit doble. Sa iyong 2026 BNP Paribas Open sa Indian Wells, ang mga tiket para sa mga laban ni Iyala ay naubos sa loob ng 60 segundo. Pagkatapos mailabas sa mga digital platform, ang presyo sa pangalawang merkado para sa isang quarterfinal appearance na kinasasangkutan ni Iyala ay umabot sa 5,000 ilang daang porsyento na mas mataas kaysa sa opisyal na halaga. Pagsapit ng Marso 2026, ang mga paninda ni Iyala ay umabot na sa numero 1 pandaigdigang posisyon sa benta sa lahat ng mega manlalaro ng WTA, nangunguna sa maraming kampeon ng Grand Slam. Ang kanyang Nike No Signature shirt ay naubos sa buong mundo sa loob ng wala pang 17 oras.
Bilang konteksto, ang isang karaniwang linya ng paninda ng mga kilalang tao ay karaniwang tumatagal ng ilang linggo hanggang buwan upang mailipat ang ganitong uri ng dami. Sa mid-20 taong gulang, na may pinakamataas na ranggo sa karera na numero I-129 na naabot noong Marso 31, 2026. Isang ranggo na bumabalik na sa numero o payayaw mga linggo bago ang Stuttgart. Si Alexandra Ayala ay bumubuo ng mga komersyal na numero na walang tunay na nauna sa istruktura ng propesyonal na tenis ng kababaihan. Ang napakalaki at mabilis na paglipat ng mga tagahangang Pilipino ay hindi isang rehiyonal na kuryosidad. Ito ay isang pandaigdigang pangangailangan. Sa 2026 Australian Open, libu-libong Pilipino na taga-suporta ang nagsiksikan sa labas ng mga korte para sa laban ni Ayala laban kay Alicia Parks. Napakarami ng mga tao kaya't nagdulot ito ng alitan sa pag-i-schedule na nagtulak sa Melbourne Park na pag-isipang muli ang mga protokol nito sa pamamahala ng madla. Ang halaga ni Ayala mo sa merkado ay tuluyang humiwalay sa kanyang ranggo. Iyan ang pangunahing katotohanan dito at ito ay ang katotohanan na ang Women's Tennis Association ay hindi kayang iproseso sa pamamagitan ng institusyon. Sa panahong kasunod ng 2026 Miami Open, isang leaked internal memo mula sa board ang kumalat sa publiko. Ayon sa dokumentong iyon, internal na tinalakay ng mga opisyal ng ang isang 7 milyong kakulangan sa pananalapi sa simula ng 26 season. Sa kritikal na aspeto, naiulat na sinubukan ng ilang opisyal na iugnay ang kakulangang iyon sa pagkagambalang dulot ng hindi tradisyonal na pag-angat ni Alexandra Ayala sa komersyo. Isang governing body na may 4.7 milyong aung deficit ang nakaturo sa manlalaro na sabay na may hawak ng numero 1 posisyon sa merchandise sales sa buong tour bilang bahagi ng problema. Mariing tinutulan ito ng mga market analyst. Ang argumento mula sa kanilang panig ay ang Ayala ay naging positibong epekto sa pananalapi ng WOTA na nagtutulak ng record na kita mula sa ticket at merchandise na hindi na itala ng governing body sa sarili nitong mga pagtataya sa budget. Sa pagbasang iyon, ang 4.7 milyong parang kakulangan ay hindi bunga ng epekto ng Ayala. Ito ay ebidensya na ang pagpaplano sa pananalapi ng WOTA ay binuo sa paligid ng isang komersyal na modelo na sinamantalang pagsikat ng Ayala bago pa man magsimula ang season. Ang terminong lumabas sa mga leaked na komunikasyon ng WOTA, ang merchandising equity, ay dapat suriin ng direkta dahil ipinapakita nito kung anong uri ng pagkabalisa ang bumabalot sa organisasyon ngayon. Ang merchandising equity, ayon sa ulat na ginamit ng aputadong board, ay inilarawan ng kanilang nakita bilang isang kawalan ng balanse. Ang komersyal na output ni Ayala ay higit na nalampasan ng kanyang athletic ranking. Ang tradisyonal na modelo ng promosyon sa tennis ay nakabatay sa isang hierarchy kung saan ang mga manlalarong may pinakamataas na ranggo ang pangunahing mukha ng marketing. Sino Ayala na niraranggo bilang 46 noong panahon ng Stuttgart ay mas mahusay na nagbebenta ng mga manlalaro sa top 10 para sa isang governing body na nakabatay sa lohika ng pagraranggo bilang autoridad. Hindi iyon isang kapanapanabik na pag-unlad. Ito ay isang problema sa istruktura. Itinuro ng mga tagahanga at analyst ang tinatawag nilang mga resibo, mga dokumentadong ebidensya na sa kabila ng pagiging nangungunang nagbebenta ng paninda sa buong tour, limitado ang pagpapakita kay Ayala sa mga opisyal na email ng promosyon ng WOTA at mga collateral sa marketing. Direkta ang akusasyong inihain sa publiko na aktibong sinusubukan ng WOTA na pamahalaan ang bilis ng paglago ng komersyo ni Ayala sa halip na palakasin ito. Ang tugon ni Paula Ayala sa lahat ng ito ay inilarawan bilang malayo sa propesyon. Pinili niyang manatiling nakatuon sa kanyang teknikal na pag-unlad sa Rafa Nadal Academy. Nagtatrabaho sa ilalim ni Tony Nadal at coach na sina John Bosch
sa halip na maakit sa institusyonal na politika ng tour. Noong Abril 4, 2026, siyam na araw bago harapin ni Alexandra si Leila Fernandez sa Stuttgart, may mga lumabas na ulat mula sa Anlin's Open tungkol sa isang bagay na hindi madalas mangyari sa profesional na tennis. Iniulat na pinilit ng mga sponsor ng Lindsay event ang pag-issue ng wildcard entry para kay Aniala o partikular na upang protektahan ang mga projection ng kita ng torneo. Ang karaniwang balangkas sa professional na tennis ay ang mga desisyon sa wildcard ay iniuukol sa mga direktor ng torneo, minsan ay sa konsultasyon sa DUTA. Iba ang inilalarawan ng mga ulat ng Linz. Ang mga komersyal na stakeholder ay nakikialam sa proseso ng pagpili ng manlalaro upang maiwasan ang isang pinansyal na resulta na hindi nila handang tanggapin. Ang karaniwang economics ng tiket sa tennis ay sumusunod sa isang direktang lohika. Ang championship final ang may pinakamataas na presyo. Tampok dito ang dalawang pinakamahusay na manlalaro na natitira sa draw. Ito ang kulminasyon ng buong kaganapan at ito ang dahilan kung bakit bumibili ang mga tao ng mamahaling tiket sa simula pa lang. Ang lahat ng iba pa ay may presyong mas mababa rito. Ang modelong iyon ay maaaring gamitin sa mga Grand Slam, Masters event, AUTE 500s at yan lahat ng ito. Lubos na nalampasan ng Stuttgart 2026 ang modelong iyon. Ang semifinal sa Abril 18 ang sesyon kung saan ang presensya ni Alexandra Ayala ay magiging istatistikal na malamang kung malalampasan niya si Leila Fernandez. Malalampasan ang seksyon ni Jasmine Paulini at Elena Ribaquinay ng draw at makapasok sa Final Four ay nakalista sa 5,984 laan sa mga secondary platform. Ang final sa Abril 19 ay 5,17 Ang binuo ng pangalawang merkado ng Stuttgart ay hindi isang tradisyonal na hirarkiya ng tiket sa palakasan. Ito ay isang probability-weighted na pamumuhunan sa pagtakbo ng isang partikular na manlalaro sa isang draw. Ang mga taong nagbabayad ng 5,984 pew ay hindi bumibili ng tennis. Nagbabayad sila para sa partikular at hindi mauulit na posibilidad na mapanood si Alexandra Ayala sa isang Stuttgart Sabado. At ginagawa nila ito kahit alam nilang ang ranggo ni Ayala na nasa ika-46 ay nangangahulugan na ang kanyang pangmatagalang presensya sa mga pangunahing draw ay hindi garantisado sa istruktura. Dapat ipagtanggol ni Ayala ang 290 na puntos sa ranggo na nakuha niya sa kanyang pagtakbo sa No Fence 25 Miami. Kung hindi mapapalitan ang mga puntong iyon, ang kanyang ranggo ay babalik sa top mat 50 na magiging dahilan upang muling maging hindi tiyak ang direktang pagpasok sa Grand Slam. Ang draw sa Stuttgart ay naglagay kay Alexandra Ayala laban kay Leila Fernandez sa unang round noong Abril 13, 2026. Ang unang pagkikita sa karera ng dalawang manlalaro sa professional tour. Si Fernandez ay may lahing Pilipino-Canadian sa pamamagitan ng kanyang ina. Parehong kaliwete ang mga manlalaro. Ito ang unang pagkakataon na nagtagpo ang dalawang kaliwete na may lahing Pilipino sa antas ng and main draw sa ganitong configuration. Inilagay ng mga organizer ng torneo ang laban na ito bilang isang tampok sa main draw sa unang araw ng laro, isang direktang tugon sa kahilingan ng mga manonood na nalilikha ng epekto ng Ayala sa buong Antimog Silangang Asya at Hilagang Amerika. Pinuri ni Martina Navratilova ang pagkamalikhain ni Alexandra Ayala at ang kanyang konstruktivistang diskarte sa pagbuo ng mga puntos. Itinampok niya ang tinatawag niyang bentahe ng mga kaliwang anggulo bilang mga tunay na sandata sa antas na ito. Ngunit natukoy din ng pagsusuri ni Navratilova ang isang partikular na kahinaan sa kapangyarihan. Nang makalaban ni Ayala ang mga piling hitters ng tour, tinatawag sina Ayi Arina Sabalenka at Nankoko Gaufa bilang referensya ang serve ni Ayala sa paghatol ni Navratilova
ay nangangailangan ng higit pang pag-unlad bago nito malabanan ang ganitong uri ng hilaw na kapangyarihan. Si Nan Elena Rybakina ay world number at ang serve niya Rybakina ay naglalagay sa kanya sa mga pinakadominanteng manlalaro sa sport. Ang kabuang premyo para sa 2026 Porsche Tennis Grand Prix ay 1,264. Ang kampeon sa singles ay mag-uuwi ng 188,538 at isang Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Karaniwang bilang para sa isang WTA 500 event. Sa konteksto ng linggong ito, ang mga numerong iyon ay halos hindi na mahalaga. Ang desisyon ng lawata na igawad sa Pilipinas on ang isang Oman 25 event sa Maynila para sa ni Enero 2026 ay ang pinakamalinaw na senyales ng institusyon na nagsisimula pa lamang ang governing body na iproseso ang aktwal na sinasabi ng mga hilaw na sukatan ng pakikipag-ugnayan. Inilalarawan ng mga analyst ang brand ni Eala bilang nakamit ang tinatawag nilang commercial floor, isang market value na nagpapanatili sa kanya na matatag kahit pa bumaba ang ranggo sa maikling panahon. Puno ang mga tao sa Porsche Arena ngayong linggo, kung si Alexandra Eala ay aalis sa Stuttgartian Court sa Abril 13 matapos matalo kay Leylah Fernandez. Sa unang round, ano nga ba ang eksaktong presyo sa secondary market? Ang ticket sa semifinal ay magsasabi pa rin ng 5,984, ngunit ang upuan ay magiging bakante dahil sa dahilan kung bakit ito binili.